Yes, halos lahat tayo dito, unit team. Ako, diehard Marcos, naalala nyo ba? 2017? Dahil inilalaban ko. Ipakita ko to sa inyo para maganda itong usapan natin. I-research ko yung pangalan ko, ha? This is 2017. Tignan nyo, ha? Nasa Inquirer ako. Kita nyo yung mga pinagdaanan ko. Kaya doon sa Hague, kasi sabi nga ng mga ano doon, mas nauna daw sila nakipaglaban. Sige, kung nauna kayo, di kayo na. So, ang sinasabi nila palangga, since day one, nandoon sila. Pero gusto ko lang ipakita sa mga kababayan ko, ito yung price na nakukuha ko dahil sa pakikipaglaban ko sa inyo. Nakita nyo ba yan? LA Philharmonic Orchestra answers false accusation of Bongbong Marcos supporter. Nakita nyo, July 4, 2017. Ayan, nakita niyo yung mukha ko. Sino nakaalala niyan? Kung babasahin niyo yan, tinakot ako nitong mga tao sa likod na ito ng organization na ito. I'll tell you something. Ayan, bakit ko to i-out? Kasi I have to tell you something about this organization. Statement of the Filipino-American Symphony Orchestra, FASO. Yan ay kilala yan dito sa Los Angeles town. On June 17, 2017, the Filipino-American Symphony Orchestra held its first fundraising and awards gala dubbed a Night of Symphony Excellence Awards dinner and gala inspiring and empowering musical artistry in Los Angeles, and its guest of honor and keynotes was Honorable Robredo, Vice President, the Republic of the Philippines. FASO's primary purpose in holding the awards dinner and gala was to recognize Filipino Americans who have exhibited excellence in the musical arts, provided generous volunteer service or forward na lang natin yan. Okay? Forward natin yung pangalan ko. Regrettably, a certain blogger based in Los Angeles known by her media name as Binibining Maharlika or Plain Maharlika sought to politicize the FASO event by publicly falsely accusing FASO as secretly raising funds of Vice President. Maharlika is an avowed and vocal supporters of Ferdinand Marcos Jr., who has waged a legal challenge for the position of Vice President of the Philippines. Nakita nyo yan. In her social media accounts, Maharlika published the statement that FASO was secretly fundraising for Vice President and posted video material and photos of the event, including photos of board and directors, Okay, nakita nyo yan? Kailangan nyo muna magkakaso on everything. Yes, pinagbintangan ako, kaya ako naalala kasi may event yung FASO dito. Invited ako ng friend ko, hindi ako pumunta. Kasi sabi ko, palangga, may ticket siya, invited siya. Yung isa kong friend nandoon. Sabi ko, no, I cannot go there. Kasi mayroon niyang history sa akin. Nadyaryo yan. Tinakot nila ako noong 2017 dahil supporter nga ako ni Bangag. So, hindi po yan sikreto. Yan ay nilabanan ko yung panggigipit sa akin ng mga tao sa likod ng FASO back in the day in 2017. Yung kanilang lawyer dyan, kumusta na ngayon? Galit na galit kay Marcos. O dapat ngayon magkakampi na kami. Tinakot pa ako, natangkas-tangkas daw, yung mga papeles laban sa akin kasi siya daw ay magaling na litigator, chuchu-chuchu. Pinadala ako ng cease and desist letter para ipatanggal sa akin yung mga report ko noon dyan sa particular na fundraising na yan. Kung nabasa niyo yung article, dahil nga sinusuportahan ko si Bangag dito sa electoral protest niya. That's 2017, mga kababayan. Ayan o, nakalagay dyan. Malinaw pa ba dyan? Hindi pa malinaw sa inyo? Ayan. Ayan nakalagay dyan, ito pala sa dulo. Ayan, mayroon pa pala, hindi pa pala tapos. On the day of the event, Maharlika and a dozen of supporters gathered at venue location and repeated the false statement that FASO was secretly fundraising. Ayan. Kasi sila nakita mo yung interview ko, yun ang unang interview ko kay Secretary Andanar, ginamit nila yan. Ginawa pa nga nila ng issue yan dati ng mga dilawan. Kasi ayan, nakita nyo yung ATM sa likod. Ang mga drama nila, binayaran si Maharlika. That's the price I pay. Mali pala ang nilaban ko. Dahil Bangag ang nilaban ko dyan . I thought, kung manalo si Bangag, yung electoral reform natin ay maaayos. Pero tignan mo, ano nangyari? So ngayon, yan yung binabato nila sa akin, na ako ay Marcos supporter. It's true. Hanggang nga ako ay kinakancel. So anyway, yung issue na yan, nag-hire din ako ng abogado. Ganun kasi sila manakot. So, nung sinulatan sila ng abogado ko, hindi na nila tinuloy. Pero dito, kasi alam mo kung may pera lang to, yung mga tao sa likod niyan, may nakaw lang na yaman katulad ni Lisa Tanas. Kinasuhan nila ako kasi magsasayang sila ng pera . Kaso lang, they don't have that funds. Katulad sa ginagawa ni Lisa Tanas. Kaya nga ngayon, yung kinaso nila dito sa akin, sa Amerika, to shut me off. 'Di ba? Para itigil nila yung bunganga ko. Matagal na ako gusto patigilin.